Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng palatuntunang usap-usapan dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman, ang inyong makakasama para sa episode ngayong araw. Live nyo na pong mapapakinggan ang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service sa audio streaming. I-download lamang po ang Evox PBS Receiver app sa Google Play Store para sa Android users o sa App Store naman para sa mga Apple phone users. Iniimbitahan po namin kayong bisitahin ang Radyo Pilipinas World Service Facebook page at YouTube channel. I-type nyo lamang po at i-search ang Radyo Pilipinas World Service at syempre paki-subscribe, like at share na rin po. At para sa episode ngayong araw ng Usap-Usapan ay meron po tayong makakasama, dalawang ating guest for today at meron din po tayong mga pag-uusapan na napapanahon ngayon. Sa unang bahagi po makakausap natin si Attorney Walter Alava, spokesperson po ng National Council on Disability Affairs o NCDA, patungkol po dito sa bagong labas ng Korte Suprema na Filipino Sign Language o FSL Rules. At sa ikalawang bahagi naman po natin ay live po sa studio, makakasama naman natin si Dr. Kay sabi niya sa akin, ang kanyang nickname, Catherine Ong Hanseng, isang pediatrician mula naman po sa Makati Medical Center para naman pag-usapan ang Agosto bilang buwan ng pagpapasuso, Breastfeeding Month. Kaya naman ito meron siguro mga nagtatanong dito at curious, ano ba itong Philippine Sign Language, FSL Rules, na inilabas nga ng Supreme Court? Pag sinabi natin Filipino Sign Language, diba? Alam naman natin yung mga, meron ba kayong alam na Filipino Sign Language? Yung letter A bilang ang alam, ABC. At bakit meron yung Supreme Court na aspeto, no? Ito ang tanong, may bigat ba ang salaysay ng bingi o piping saksi sa isang krimen? Ano ang maaaring gawin kung ang tanging testigo sa karumal-dumal na krimen ay hindi makapagsalita at hindi rin makarinig? Ang pagiging bingi o pipi ay hindi hadlang upang isiwalat ang katotohanan kung ang kapalit nito ay hustisya. Sa kasong People of the Philippines versus Adel Tuangco, General Register Number o GR Number 13033, testimonya ng isang deaf-mute witness ang nagbigay daan sa hatol at sentensya na may parusang kamatayan kay Adel Tuangco at dalawa pang kasama nito para sa salang panghahalay, pagpatay at pagnanakaw. Pero itong case na to, if I'm not mistaken po, is around 2002 to na-release, no? Pero ang pag-uusapan natin ay yung latest kasi dito sa usap-usapan ay latest. So, nito lamang linggo ibinalita ng Korte Suprema na nakatakda sila maglabas ng bagong panuntunan sa Filipino Sign Language o FSL Rules para sa pag-interpret sa konteksto ng hukuman upang tulungan ang mga deaf o hearing impaired na may mahalagang papel sa isang legal na kaso. Isa itong milestone para sa pagsusulong ng inclusivity sa justice system ng Pilipinas. At alamin natin ang reaksyon ng National Council on Disability Affairs o NCDA hinggil dito.
dito. Live po natin kasama sa Zoom si Attorney Walter Alava, ang spokesperson po ng National Council on Disability Affairs, so NCDA. Magandang araw po, Attorney Alava. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, ma'am, and good morning po sa lahat ng nakikinig. Magandang umaga po at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa Radyo Pilipinas World Service. Alam namin na ang Saturday, maybe it's your day off po, sir. So thank you po sa paglalaan po ng oras sa amin. Ayun nga po yung itatanong namin. Ano po ba yung reaction ng National Council on Disability Affairs, so NCDA, sa pagkakalikha nga po nitong Supreme Court draft rules para sa Filipino Sign Language, partikular po sa paggamit nito sa pag-interpret sa larangan ng hukuman o yung hudikatura, sir? Yes po. With respect to the National Council on Disability Affairs, masaya po tayo dyan. Ano po kasi, we have been advocating for the different disability laws natin. Meron tayong tinatawag na Republic Act 11106 or the usage of the Filipino Sign Language to all government offices, to schools, to media, sa lahat po. And we acknowledge and masayang-masaya kami na pati sa Supreme Court po na gagamitin na po yung ating Filipino Sign Language with respect to mga court hearings sa ating mga witnesses and siguro sa kung ano yung mga may deaf or hard of hearing na kapansanan, magagamit yung ating Filipino Sign Language. So masaya po talaga tayo dyan. And we really fully support po. Ano pong pagkakaiba doon sa Filipino Sign Language at may iba po bang uri ng sign language, sir? Okay, sa ano po kasi, pag sa court hearings po, usually, nire-request natin yung mga yung mga sign language interpreters. And ang usual na mode na ginagamit nila is the American Sign Language. Okay. So, gusto po natin na ang gamitin ng ating the government. So, sa government po, gusto nating gamitin is the Filipino Sign Language, which is mandated nga by law, 'di ba po, na based on Republic Act 11106. Ayun. Or the Filipino Sign Language Law. Magkaiba pa po pala yun, the Filipino Sign Language, kasi currently ang ginagamit po is yung American Sign Language. Ngayon sir, meron po ba tayong datos kung ilan po yung deaf-mute sa bansa na posible pong maging beneficiary or parang makikinabang dito sa bago nating initiative na ito, sir? Yes, meron po tayong data. Tinatawag po natin siyang Philippine Registry for Persons with Disabilities. In consultation and in partnership with our council member, board member natin sa DOH po, Department of Health. With respect to the number po, if you visit our website, ncda.gov.ph, we have approximately 2.2 million na persons with disability registered sa ating PRPWD. Okay. So, yung PRPWD na po is nakuha natin yung data na yan ng lahat ng na-issuehan ng IDs or Persons with Disability Identification Cards nationwide. Now, with respect to yung deaf or hard of hearing, meron tayong 136,737 na na-register sa ating PRPWD. And very good to note na parehas po nasa 68,000 yung sa female and male. Okay. So yun po yung magiging beneficiary natin with respect to the FSL, the Filipino Sign Language. Ayun, okay. So meron tayong datos, 2.2 million, at makikita nyo po itong datos na ito sa Philippine Registry for PWD, syempre po ng National Council on Disability Affairs. So yan, information for our information. Sir, ngayon naman po, meron po kasi nagtatanong, meron na po ba daw dati na parang panuntunan o regulasyon or policy na yung interpreter ay kailangan meron talaga sa mga courts? I think po yung current rules, hindi pa naman siya na publish po, 'di ba? Yung current rules. Yung
ginawa ng ating Supreme Court na gumamit ng mga interpreters natin na using the Filipino Sign Language. But before naman po, meron naman pong mga case-to-case basis po na yung mga courts kumukuha ng mga sign language interpreters para nga po sa ating mga deaf or hard of hearing na mga either sila yung respondent or sila yung complainant, depende po, but nagpro-provide ang ating courts with that. Okay, so dati na po siyang umiiral na panuntunan or dati na po siyang ginagawa. Kumbaga ang improvement po dito is Filipino na yung sign language instead of American, no? Siguro maihahalin tulad natin dito yung sa side nung sa communication kung saan mas komportable ka na i-communicate yung gusto mong sabihin kung nagtatagalog ka kaysa sa pag ikaw ay pinilit na mag-German or mag-Russian. Tama po kayo, Ma'am Bea. Yung gap po, 'di ba? May gap dun sa the way you communicate dun sa Filipino or sa English. So, mas clearer yung sa Filipino Sign Language natin, hopefully. And then at the same time, tignan po natin yung implementation kasi ang kita po natin dyan is meron na nakaabang na Filipino Sign Language interpreter. Pero tignan natin po kasi NCDA nga po, excited kami na merong ganyan, and then kasi NCDA is a policy-making body and we monitor all implementation of the different disability laws. So masayang-masaya tayo dito and excited na rin po tayo dito. Yes, kami rin po natutuwa dito sa balitang ito. Speaking of National Council on Disability Affairs or NCDA being a policy-making body, tanong na rin po namin, may konsultasyon po ba yung Supreme Court sa inyo kaugnay po nitong paglilikha ng FSL rules, sir? With respect po sa mga batas po talaga, especially with the creation of the Filipino Sign Language, kasama po talaga si NCDA dyan. Okay. Tayo po yung nag-advocate niyan, and we really advocate it with the different venues natin sa Congress, through a resolution, and then cascading it through the Regional Committee on Disability Affairs up to the grassroots level sa ating mga Persons with Disability Affairs offices po. Okay. So, nakita nyo naman po ba na yung draft nito? Ano po ba ang inyong masasabi? Meron po ba kayong yung maganda na nakita? Meron pa po bang kailangang i-review or parang suggestion na i-revise? Or paano po, sir? With respect naman po dun sa how they handled and prepared it, nagkaroon sila ng workshop, and mga top leaders natin yung nag-initiate talaga, mga justices talaga ng Supreme Court po. So with regard naman doon, I think we're really safe with how the rules are going to be used by the Supreme Court and the legal system po. Nabanggit natin kanina na isa nga po sa benefit kapag gumamit na tayo nitong Filipino Sign Language, syempre yung puwang sa komunikasyon or yung gap ay mababridge. Pero meron pa po ba tayong ibang mga benepisyo na pwedeng matutukoy sa pagkakalikha nga po nito, attorney? Kasi po, ang talaga natin, di ba, ang number one na advocacy ng NCDA is the rights of all persons with disabilities. And one way siguro na maliban dun sa gap ng communication is discrimination din po. Kasi it's a form of discrimination when the persons with disability parang nafe-feel niya na parang teka, hindi ko naintindihan, and then baka may sinasabi diyan na hindi ko naintindihan, and then at the same time yung rights ko nagiging na parang hindi na nabibigay, yung fully provided with the rights. So yung avenue of the communication is really helpful po kasi 'di ba, naintindihan talaga ng ating persons with disability, and yung sa legal system din natin naintindihan din yung sinasabi ng ating persons with disability. Ayun, okay.
Okay. So talagang inclusivity ang ipinaglalaban nito. Very interesting din po kasi yun nga, nakikibahagi po yung mga persons with disabilities sa pag-a-achieve po ng hustisya sa ating bansa at natutuwa tayo doon. Kasi yun nga, meron nga ako nabasa yon kasi habang nag-search ako, meron po talaga palang mga cases dito sa Pilipinas na talagang nagagamit po bilang witness itong ating mga PWDs at nakakatulong talaga sila para kumbaga ma-resolve yung case. Sa current ano po ba natin, curious na tanong lang sir, sa current or contemporary time, meron po ba tayong case na currently sinasagawa na meron pong mute deaf na parang what do you call this? Parang hindi naman involved pero kasama doon sa kunwari hearing or witness or part po siya nung case, sir? With respect dun sa ano po, yung sabi ko nga kanina, either the complainant, the respondent, siya yung victim or naging witness, ano po, meron naman po mga different cases na ganun. But yun nga po kasi 'di ba pag sinabi natin sa court ano talaga, yung evidence-based talaga and kailangan malaman talaga yung facts, 'di ba? The real facts, kung ano yung nilalaman ng case. So, yung Filipino Sign Language po kasi, gamit na gamit siya kasi yung gap dun sa paano niya i-describe, 'di ba? Yes. Parang mas actual siya kasi Filipino Sign Language nga siya. But with respect to your question earlier po, meron naman po. Marami na po tayong mga cases na involving the deaf or hard of hearing natin ng mga persons with disabilities. Opo. Kasi sir, di ba po, medyo ang challenging dito na nakikita ko is yung pag-i-interpret. So, kasi meron po iba mga nagtatanong kung how accurate yung pag-i-interpret doon sa mismong sinabi ni, kunyari, ni witness or ni victim na mute or deaf. So, paano nyo po yun ina-assure na yung interpretation ay, tawag nila accurate, sir? Actually po, kung sa tutuusin, may trainings talaga yan. May different trainings and certification for our mga interpreters. Ano talaga yan? They have to be certified. Meron po silang mga different trainings and at the same time, hindi po basta-basta na papasok dyan. And then, it's already also an avenue kasi ang alam ko po, malaki po yung binibigay ng per hour ng ating mga sign language interpreters. So it's an avenue also, siguro segue lang, as an avenue for employment din, 'di ba? Yung sa pag-use ng ating FSL. But dun sa dun sa question niyo po na yung usage niya talaga, 'di ba? Yung use ng FSL, it really helps the persons with disability having deaf or hard of hearing na disability. Ito naman sir, kasi ito nga, draft pa lang no. So, kailan po kaya yung implementation nito? Maipapatupad po ba agad? Or meron pa po ba siyang dadaan ng mga proseso bago po talaga siya ma-implement, attorney? Magkaiba kasi yung sa legislative body, 'di ba, yung sa mga Republic Acts natin sa Congress, magkaiba din yung sa Council through a resolution or memorandum with respect to the rules of court. Kasi yung rules ng court en banc talaga yan, mga justices yung mag-approve niyan. So hintayin natin yung kaya nga po excited si NCDA din na meron na tayong ganyan na mga rules, 'di ba? So let's wait na lang po dun sa abiso ng ating Korte Suprema po. Ayun. So, hindi po siya sa Congress, but instead sa yung mga justices sa Supreme Court. Tama po ba? Yes po, kasi may sarili silang may sarili silang how they amend their rules, how they add their rules. Sila din po yung mag-vet
kung tama na ba to, kailangan bang i-amendahan pa, kailangan pang dagdagan, ganun po. Sila po talaga. Okay, ayun. So, yan ang pinaka-aabangan natin, ano? Kasi natutuwa talaga tayo na ito ay isang development po. At syempre, yun nga, yung fact na pinupush nito ang inclusivity, lalo na po sa ating mga persons with disability. So, ito na lang po, sir, ang inyo pong final message or kung meron po activity ang NCDA na gusto nyo pong ibahagi at manghikayat kayo ng gustong makibahagi po. Any activity, program, announcement po or inyong final message, attorney? Yes po. First po, meron po tayong tinatawag na inclusive governance. Magkakaroon po ng third inclusive governance sa Puerto Princesa, Palawan po. This coming August 4 to 7. Okay. So nandun po lahat ng ating mga inimbitahan ng mga persons with disability affairs officers and then yung mga focal persons din natin na magtulong-tulong na mag-solve kung ano yung mga different problems natin, 'di ba? Kasi when we say na may conference, it's a problem solving na body. So hopefully po it will be attended by hundreds of our PDAOs para po pag-usapan natin yung mga issues and concerns with respect to their constituents. And probably po, we will be creating laws or resolutions with regards to how to solve it. So ngayon po yan, actually next week na, 4 to 7 po. So NCDA will be at Puerto Princesa, Palawan. Ayun. And then with the message po, siguro laban lang, yung common na song na nilalabas, yung hymn natin sa NCDA is laban lang kasi syempre kailangan inclusivity, lahat po tayo na citizens of the Philippines and all persons with disabilities should help each other with respect to implementing our disability laws. So yun lang po. So in behalf of our Executive Director Glenda Dirilova po and our Deputy Executive Director Dandy C. Victa, salamat po for having NCDA here po. Ayun, at maraming salamat din po sa pagbabahagi po ng inyong oras sa amin, Attorney Alava. Thank you po. Thank you, Ma'am Bea, and good morning po sa Good lahat. morning. Ayun. Iyan po si Attorney Walter Alava, ang spokesperson po ng National Council on Disability Affairs o NCDA. Nakasama po natin upang pag-usapan itong Filipino Sign Language Rules, kung saan gagamitin na po ang Filipino Sign Language instead of the American Sign Language para po sa pag-i-interpret ng ating mga deaf-mute na kasama o involve sa isang legal case, be it biktima man siya o witness o defendant, yung ide-defend yung sarili. At ulitin na natin yung announcement ni Attorney Alava, no? Third Inclusive Governance, parang conference po ito ng lahat ng mga stakeholders na kasama para sa paglilikha ng mga regulasyon o polisiya na may kinalaman po sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng ating pong mga persons with disabilities. Ito po ay gagawin, sabi niya, sa Puerto Princesa, Palawan, ngayong darating po na August 4 hanggang August 7. So, dadaluhan po ito ng PWD officers, no? Meron palang gano'n, ang alam ko, information officer. Ito naman po, ang mga kalahok naman po dito ay persons with disability officers at ang ating pong mga stakeholders po dito sa pagsusulong ng karapatan ng ating mga persons with disabilities. Okay, so magbabalik po ang ating programang Usap-Usapan. Narito muna po ang paalala mula po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon.
Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po ang ating programa, ang Usap-usapan. Ito pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman. At live niyo pa rin po kaming napapakinggan ang Radyo Pilipinas World Service Presidential Broadcast Service sa audio streaming. I-download niyo lamang po ang Evox PBS receiver sa inyong Google Play Store para sa Android users at sa App Store naman po para sa mga Apple phone users. Syempre, iniimbitahan po namin kayong bisitahin ang Radyo Pilipinas World Service Facebook page at YouTube channel. At maglalambing na rin po kami. Please, paki-subscribe, like at share na rin po. At eto na, excited tayo dahil dito sa ating ikalawang bahagi ng palatuntunang Usap-usapan ay live sa studio po na makakasama po natin si Doc Catherine Ong Hanseng mula po sa Pediatrics ng Makati Medical Center. Magandang umaga sa iyo, Doc K. Ayan. Magandang umaga din, Bea. Ayun. Ito, batang-bata po at napakaganda ni Miss K in person. Ayan. Kasama natin live sa studio. At pag-uusapan nga po natin itong World Breastfeeding Month, ngayong buwan ng Agosto. Ayan, alam niyo po ba na ipinagdiriwang ang World Breastfeeding Week tuwing unang linggo ng buwan ng Agosto. At ayon po sa World Health Organization sa datos ngayong 2025, tinatayang mas marami ng 10% ang mga sanggol na eksklusibong pinapasuso o yung tinatawag nilang exclusive breastfeeding para po sa mga sanggol na ika-6 na buwan. Ito po ay compared po sa datos ng World Health Organization noong taong 2013, no? So 10% na mas mataas ang bilang ng mga nagpapasuso na nanay sa kanilang mga sanggol. Mataas na rin po yun, Improvement, kumbaga. At bakit ba natin isinusulong ang breastfeeding para sa mga sanggol? Alamin natin yan dito kay Doc K. So, Doc K, eto nga po, ano-ano po ba yung mga benepisyo sa kalusugan ng pagpapasuso sa sanggol at sa ina? So, napakadami kasing benepisyo ng breastfeeding para sa mommy at saka sa baby. Siguro para madali na lang tandaan, A, B, C, D, E na lang tandaan natin. Okay, meron tayong A, B, C, D, E. So, yung A,
tandaan nyo na it gives you antibodies para malakas si baby at saka anti-allergies. So, ang mga baby na binibreastfeed, mas malusog sila, hindi sila masyado nagkakasakit, saka yung incidence na magkaroon sila ng mga allergies, mas mababa po. Okay. So, letter B naman tayo. Sige. B sa bonding. So, benefit to para kay mommy at saka kay baby. Kasi, iba talaga, syempre, parang breastfeeding, pag tinignan mo yung posisyon niya, nakayakap. Yes, diba? Si totoo. mommy at saka si baby. Opo. So, yung bonding, talagang tuloy-tuloy yan. Kasi, biro magyayakapan sila 8 to 12 times a day. So, talagang yung connection ng isang baby at saka ni mommy, mataas talaga kapag breastfeeding. So, C naman. Okay. So, complete nutrition. So, ibig sabihin, breast milk alone, kompleto na para sa needs ng isang growing baby. Ang maganda pa sa breast milk, iba-iba, nag-change yung component niya, depende sa need ni baby habang lumalaki siya. Kasi talagang nag-a-adjust siya kung ano yung kailangan ni baby at that time. And breast milk alone, first 6 months, di kailangan ng additional, di kailangan ng water, di kailangan ng vitamins, nandun na lahat yung kailangan ni baby para lumaki ng malusog. Okay? And then D, so development. Yes! So maganda talaga sa development ng baby ang breast milk. Kasi mataas yung components niya that promote not just IQ. So matalino talaga si baby, yung mga DHA na natural component ng breast milk, but also yung emotional component. So makikita mo na talagang iba yung attitude, iba yung energy ng isang baby kapag breastfed siya. Ayun. Okay, and letter E, yung economic benefit niya. Okay. Kasi iba, biro mo, kapag si mommy ang nag-produce ng milk, di libre. Oo nga, tama. Kumpara naman sa milk na, di ba, I'm sure kung makakausap ka ng isang pamilya na wala silang choice but gumamit ng milk formula, malaking chunk talaga yung kinakain niya sa budget ng pamilya. Actually, may website na nag-compute na in 1 year, ang savings na nakukuha ng isang pamilya is 1 million pesos. Oh my God, Ganun ang laki. kalaki yung cumulative na savings kapag nag-breastfeed po ang family. Ang dami na pumapupuntahan ng 1 million, Ay, naku, no? diba? I mean, hindi ko naman po sinasabing magpakainin si baby, no? Para po sa ating mga mommies dyan and sa mga family. Pero yun nga, 1 million. So, ulitin lang natin kasi natuwa naman ako. May pa-moniker po si Doc K, ABCDE. Anong benefits ng pagpapasuso kay baby? A, antibodies and anti-allergies. Si baby hindi madaling magka-allergy o magkasakit kapag nag-breastfed siya. Bonding, syempre, meron tayong malilikha na bond in between the mom and the baby, no? Complete nutrition, letter C. And letter D, development. Mas maganda daw ang development ng IQ and EQ din, ano? Intelligence quotient and emotional quotient ng isang bata pagka pinasusunod siya ng kanyang ina. And ito yung pinaka na-amaze ako. Economic, my God, 1 million pala na save kapag ka hindi mo pinag-formula si baby. Grabe, ang dami mo na magagawa sa 1 million. Kapag ka ikaw ay nagsastart ng pamilya, no? Pambayad ng kuryente, ilaw, kung ikaw pa ay umuupa, no? Pwede mo pang ilagay doon instead of And yun nga, mas healthy pagka nagpasuso. Ito naman po, Doc K, bakit po mahalaga yung exclusive breastfeeding sa unang ilang buwan ng sanggol at ano po yung posibleng maging problema natin na mangyari kung hindi tayo mag-exclusive breastfeeding, Doc? So, on the other end nga, no, nung sinabi natin na benefits, so ang recommendation is exclusive breastfeeding for the first 6 months. Kasi yung holistic, kumbaga complete na yung nutrition ng breast milk alone for the growing baby. Kasi ano ba yung nakikita namin, especially in my practice as a pediatrician, sa mga bata na purely na nakapag-formula na lang. Of course, ang isa sa mga napapansin namin, mas sakitin talaga sila. Balik tayo dun sa inga, di ba? Yung breast milk kasi, ang maganda sa kanya, whether si baby or si mommy ang may sakit, ang ginagawa niya, nag-a-adjust siya, kinukuha niya kung ano yung posibleng viral or bacterial component para makagawa siya ng antibodies. So, in short, parang si baby, through your breast milk, binibigyan mo na agad ng gamot. So, talagang kaya nga, di ba, kapag bagong panganak, ano yung sinasabi natin? Yung colostrum, yung unang milk ni mommy, yun yung unang bakuna ni baby. Kasi yung antibodies na nasa katawan ni mommy,
bigay niya agad kay baby. So, ganun siya kagaling. Next is, kapag ang baby is hindi nga naka-breast milk. So, pag formula yung ginagamit niya, pansin namin, mas madalas silang bumisita sa amin for infections. Tulad ng ear infection, pneumonia, upper respiratory tract infection, mga allergies, o kaya GI problems, mga nagtatae, nagsusuka. Kasi syempre, yung sa component na nakukuha nila from milk formula, una, walang protection. Number 2, dahil syempre hindi siya gatas ng mommy, tumataas yung parang allergies that they can get from cow's milk, which is actually the most common form of allergy po. So, kaya mapapansin mo, kapag ang baby po ay naka-formula, minsan maghahanap pa kami ng hiyang sa kanya. So, parang, may ganun pa pala. Lalo na kapag allergic siya, iba yung special milk. So, mas mahal din yun. Nako, madadagdagan ng 1 million. And then, especially sa mga preterm po, lalo na, yung sa mga baby na kulang sa buwan. So, ang breast milk po, life-saving sa kanila. Kasi hindi na siya yung parang optional. Kami, kapag preterm siya, hanap talaga kami ng breast milk. Kasi merong tinatawag na necrotizing enterocolitis. Isa tong severe na GI infection na pwedeng ikamatay ng baby kapag formula ang binigay. So you can see na even for preterm babies, talagang breast milk lang ang choice namin. Yun talaga yung pinaka pwede nating ibigay. Kasi nga, maganda yung component niya, saktong-sakto, safe na safe para kay baby. Amazing, no? Nag-a-adjust yung contents ng gatas ng ina para sa pangangailangan ng anak. Ngayon, na-curious ako kasi nabanggit nyo, colostrum, para siyang bakuna, parang yun yung parang first vaccine ni baby, yung colostrum. Naalala ko lang kasi nung panahon ng COVID, di ba po, meron yung mga abiso na, tama ba ako? Baka nagpapalaganap ako ng fake news. Please correct me, Doc, if mali yung aking tanda, na yung mga babies natin, hindi na nila kailangan bakunahan ng COVID. Allowed po ba na bakunahan ng COVID vaccine before, ang mga pregnant moms? So, before, during the COVID pandemic, definitely for the pregnant moms and breastfeeding moms, we recommended na sila yung mabakunahan. Kasi po, yung bakuna na makukuha nila, ipapasa nila yon doon sa baby nila na pwedeng ma-expose din sa COVID. So, ganun siya kaganda kasi kumbaga alive yung breast milk. Kumbaga hindi siya parang hindi siya pagkain lang. No? Ang dami niya talagang benepisyo na ibibigay kay baby. Yun yung nakakatuwa, no? Kasi lalo na nung COVID na hindi pa natin maintindihan kung anong sakit ito, 'di ba? Tapos kung bago kang panganak nun, syempre mag-aalala ka sa anak mo, anong protection mo. 'Di ba po yung mga madali pa naman na mawala nung mga panahong yun ay yung kulang sa panlaban sa impeksyon, ano? So, yun, natutuwa tayo na through the help of breastfeeding, kung ano man po yung mga panlaban nyo sa sakit bilang mama, na ipapasa nyo po sa inyong mga anak. Ngayon, Doc Kay, gaano po kalaki ang papel o role ng breast milk para mapalakas po yung immune system ng isang sanggol? So, yun nga yung isa sa mga in-emphasize natin. Dahil ang breast milk is dynamic. Ibig sabihin, kung ano yung current na situation, kung ano yung current na sakit, gagawa siya actively through the mom's immune system ng antibodies para kay baby. Bukod po doon, actually alam nyo ba na iba ang component ng milk ni baby umaga or gabi? Talaga? Kasi syempre, ang ginagawa ng milk is kung kunyari umaga, dadamihan niya yung component na for energy. Mas marami siyang carbohydrate content. Pero pag gabi naman, mas marami siyang fat content para maganda yung tulog ni baby. So you can see, hindi talaga siya katulad ng formula na, di ba pag formula, kung ano na yung nandun sa can, fix na yun eh. But breast milk, ano talaga siya, active component. So, Doc, sorry for interrupting you. Meron lang ako nasa isip na paano ako sa inyo. Meron po mga mommies na nagpa-pump ng kanilang milk. Tanong ko lang kasi, di ba, pag formula napapanis, pagka yung pinapump na breast milk po, napapanis po ba yun? Well, syempre naman, pagkain pa rin po. That's why, kasama sa mga tinuturo namin sa ospital, ang proper na expression, paano maglabas ng milk, and paano din tamang store yung gatas. So, siguro para madali lang tandaan, another clue. Yes! Go ahead po! So, rule of 4 na lang po. Okay. No? Para madali lang Sige tandaan. po. Pag
kabagong express ng milk. Hindi mo siya nilagay sa ref or sa freezer. Tandaan mo na 4 hours on room temperature. Okay siya. Pwedeng ipainom kay baby safely. Pag nilagay mo siya sa ref, 4 days. Okay? 4 days. Pag finreezer mo siya, 4 to 6 months. Galing nun, diba? 6 months. So, napakahabang time yon na yung in-express na gatas ni mommy, iso-store niya for 6 months na safe pa rin ipakain para kay baby. Ang galing, ulitin natin, bigyan din lang po natin yon, madaling tandaan. Ang cute naman ng mga ni Doc K. Kapag ka hindi mo ni-ref ang breast milk, pwede mo lang siyang ipainom within 4 hours. Kailangan ma-consume na siya kasi kung hindi, panis na. Pag ni-ref mo naman siya, tatagal siya ng 4 days. Kapag tama ba to? Pagka freezer talaga, 4 to 6 months. Madaling tandaan. Natutuwa talaga ako dito sa mga paano na to. Yung mga mommies dyan na ating mga kausap-usapan, no? Marami kayong mga tips na makukuha dito kay Doc K. Kaya wag po kayong bibitaw. Ito pa, may mga tanong pa tayo kay Doc. Doc, ano naman po yung mga common myths o maling paniniwala na nais po nating itama hinggil sa breastfeeding, Doc? Naku, marami akong naririnig na ganyan sa clinic, no? Natanong ng mga pasyente. And actually, ako ay encouraged na itanong para makorek natin kung ano yung mga misconception. Opo. So, isa sa mga common na naririnig ko is, kapag nagbe-breastfeed ba, kailangan ni mommy na iba yung diet niya. Very special diet, kaya ito lang yung kakainin niya. O kaya bland lang yung pagkain niya. Or yung mga bawal. O kaya bawal siya ng malamig, mainit lang. Kasi baka daw malamig yung lumabas na milk. No? So yung mga ririnig natin. So what I say to them, syempre si mommy, ang recommended natin, katulad ng ibang mommies din, or katulad ng ibang mga tao din, kailangan lang na healthy yung diet nila. Opo. Kasi para maganda yung ma-produce nila ng milk. Okay, hindi kailangan na ito lang or specific yung recipe na iinumin nila or ikakainin nila. But of course, may mga pagkain na makakatulong magpalakas ng gatas. Opo. So doon papasok, di ba rinig natin parati yung malunggay? Yes. So but actually, it's not just malunggay, but green leafy vegetables. So broccoli, spinach, pwede din po yun. Ayun. Ganon din po yung mga garlic. Ganda rin po siya sa breast milk production. Ganon din po yung mga, alam niyo po yung mga whole wheat, tulad ng oatmeal. Nakakapagpalakas din siya ng milk. Malt, so tulad mga Milo, ganyan, mga chocolate drinks. Pwede rin po siyang makapagpalakas ng milk. Turmeric, actually sobrang dami. Papaya, sobrang daming food items that can benefit moms. Now, dun sa other questions na dapat ba hot food lang sila kasi lalamig yung milk? Hindi naman po. Kasi may body temperature naman si mommy. Paglabas nun, actually, warm yung milk. Kasi galing yun sa init ng katawan ni mommy. Okay, ano pa ba mga myths natin? Tulad ng, kunyari sa size. Diba, syempre, iba-iba tayo ng size. Po, breast, yes diba? po. But, ang iniisip nila, pag maliit daw, wala ng milk. Pag malaki, dun lang pwede. Which is also not true. Okay? Size doesn't matter in breastfeeding. What matters po is actually the demand. So, breastfeeding, ang tatandaan po natin, supply and demand po siya. Ibig sabihin, pag mas madalas kang magpasuso, mas madalas din na lalakas yung milk supply. So, ito po yung core na advice natin kapag nagbe-breastfeed. Bukod po doon, just make sure na kapag nag-produce ka ng gatas, yung isususo ni baby, mauubos niya talaga para umakyat talaga yung milk supply ni mommy. No? So, yun yung mga myths na naririnig natin. Opo, may tanong dito. Dito ka bandawin kasi may nagre-reflect. Tanong po, may nagtatanong dito kung pwede maging pwede daw bang may breastfeed ang may tattoo? Okay. So, actually, good question po, no? Mga cosmetic questions. Frequent. Ano sagot niyo po dyan? Now, for tattoo, if it's an old tattoo, more than 6 months and beyond, yes, it's safe. Pwede po. Pero, during your breastfeeding, because of course, it's a needle procedure, and yung dye, di naman natin siyempre alam kung ano yung dye na ginagamit nila, we recommend na during the time that you're breastfeeding, wag na pong munang magpatattoo. I-put off na lang. Total, it's an aesthetic procedure. Pwede siyang i-set aside muna on a later date. Ganun din po actually yung lagi ko sinasabi. Okay. Bakit, Dok, yung dye po ba ng tattoo na ano din siya?
Well, kasi syempre, it's a needle, no? So, yung dye na yun, mapupunta siya on your body. Sa stomach pa rin. Okay. And, of course, whatever you put in your body, you assume na pwede ba yan mapapasa through your breast milk. Okay. Doc, paano ang kulay ng buhok? Ayan. So, laging question yan. Saka, di lang kulay. Ribbon. Oh, yun. Kasi sabi yung tattoo, parang the same principle eh. Paano po ba yun? So, ang sinasabi ko parate, hindi bawal magpaganda ang breastfeeding mommy. Okay. So, as long as you know that the items, the ingredients that you're using, safe, syempre. Reputable yung brand, maganda yung brand, but definitely okay lang. No? Ang ano lang natin, pwedeng magkaroon ng rejection if matapang yung amoy. Kasi syempre bonding kayo, ang lapit ni baby. Pag naamoy niyo yung dye or yung hair treatment, minsan baka para maging fuzzy siya. But actually the dye, the hair treatment, hair products itself, because medyo konti lang, right? Topical lang siya, sa hair lang naman siya. Hindi naman siya nakikitang harmful for a breastfeeding baby. Ayun, okay. Yan napaka-interesting. Pati yung ating mga nagtatanong talaga sa'yo, Doc, no? Dalas-dalasan mo pumunta rito. Ayan, isa pa po. Sa mga first-time moms, ano po yung advice nyo sa pagpapasuso, Doc? So, ayan. So, majority sa mga pasyente natin talaga sa clinic would be the first-time moms, no? And lagi nating sinasabi, tandaan nyo na breastfeeding, it's a skill. So, para siyang paglalakad. Di ba tayo, bago tayo makalakad, tinulungan muna tayo, tinuruan para gapang muna, bago pa tayo makatayo, and then lalakad. So, step by step siya. Ganon din sa breastfeeding. Unfair na expect mo, pagkapanganak ni mommy, bigay ko lang si baby sa'yo. Magic, alam na niya kung ano yung gagawin niya para sa breastfeeding. So, ibig sabihin, yes, di ba almost all moms, ginawa talaga siya para kaya niyang mag-breastfeed sa baby niya. But hindi ibig sabihin, hindi ka pwedeng humingi ng tulong. Hindi ka pwedeng magpaturo. So, ang pinaka-importante para sa mga moms, na especially first-time moms, is magtanong siya sa doktor niya para magkabayan kung paano hawakan si baby, iposisyon, paano i-latch ng tama. Ganun din sa mga, kunyari, kaibigan or kamag-anak niyan na nakapag-breastfeed. Talagang maganda yung experience nila para maturuan sila. And actually, ganun din sa pag-breastfeed, kailangan humingi siya ng tulong. Kasi ang dami na nga ginagawa, nakafocus na siya doon. Yes, totoo. Nakakapagod, naisipin pa niya yung ibang gagawin sa bahay. So, kailangan, actually, community talaga. Pag nag-breastfeed, ang tulong para kay mommy. Yun. Speaking of community, Doc, meron ba kayong mga community of breastfeeding moms? Meron bang ganun? So, sa breastfeeding, no? So, may mga breastfeeding groups naman talaga tayo na sinusuportahan. So, ganun din sa hospital, available yung katulad naming mga doktor na specialista sa breastfeeding, mga international board-certified lactation consultant na pwede nilang lapitan para makatulong sa pag-breastfeed nila. So, really, we encourage them to go into social media, check nila yung mga breastfeeding friendly na groups, napakadami po. Na talagang inspiration din namin sa pagtulong sa mga mommy. That's nice. Isa pa pala, biglang umano sa isip ko, tungkol sa mga maling paniniwala, totoo po ba na kailangan uminom ng maraming sabaw ang mommy para may mag-flow na breast milk? Totoo po ba yun? So, ang important dyan is hydration. Hindi mo kailangan necessarily sabaw. Basta kailangan, mommy drinks to thirst. Ibig sabihin, pag nafe-feel niya na thirsty siya, inom siya. So, dati ang nagbibigay pa kami ng amount more than 2 liters, ganyan. Di na naman. So, ang gusto lang talaga namin is inom siya ng akma para sa nararamdaman niya. At the same time, yung sabaw, kasi di ba usually when we drink sabaw, mainit siya. Nakakatulong din kasi ang warmth para lumabas agad yung gatas. So, in a way, yes, it's kind of true. And also, di ba pag sabaw, ang gagawin nila malunggay sabaw. Yes, totoo. Tinola, mga ganun. Diba? So, nabinggit nga natin kanina, pwede siya makapagpa-increase ng milk supply. Ayun, natutuwa tayo doon. Eto naman, kasi, Doc, balita namin, mayroon po kayong paparating na event, 12th Breastfeeding Congress. Tungkol saan po yung event? Pwede nyo po bang ibahagi sa ating mga taga-usap-usapan, taga-pakinig, taga-panood? Ayan, we're very excited at Makati Medical Center na i-invite kayong lahat. Actually, lahat po. Bakit po? Hindi lang po mga doctors ang target audience namin, but kasama po mga allied professionals, midwives,
nurses, anyone who's interested in helping moms breastfeed, and also lay people. So ito po yung mga support groups na tatanong mo kanina, kasama po sila sa mga audience namin para dito sa event na to. So magkakaroon po kami ng Breastfeeding Congress. Triumphs and trends po ang topic namin. Ibig sabihin, gusto naming i-focus yung mga magagandang advancement in breastfeeding and yung mga current recommendations para lahat tayo updated sa tamang pag-breastfeed. So ito po ay gagawin natin on August 12 to 13 sa Spaces at 1 Ayala sa Makati po. So we're excited na sana makapunta po ang marami para sa event na to. Ayun. Triumphs and Trends, Spaces at 1 Ayala. Pwede ba nating i-flash ang ating yung card natin? Ayun. Kasi nandyan yung kanilang date and information, no? Doc, sa mga interesado pong sumali po dito ay paano po ba nila gagawin? So please go to our Facebook or Instagram page. Type nyo lang po Breastfeeding Congress 2025. Tapos didirect na po niya kayo sa link sa QR code para makapag-register po dito sa event natin. Ayun. So, may registration pala. Doc, meron po ba silang kailangan na fee ba po ba ito? May fee po ba? Registration fee? Or paano po ba? Yes, meron po. Paki-check na rin din po dun sa registration site. Ayun. Yung rates po, iba-iba po kasi depending sa category nila. Okay. For the event po. Ayun. Nako, eto na, Doc, kasi we're running out of material time, pero gusto namin malaman ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Usap-Usapan, ma'am. Okay. So, thank you again for inviting us, no? Talagang nandito kami, mga doctors ninyo, para talagang i-promote yung pag-breastfeed. Ang pinaka-message lang natin is, breastfeeding po is, talagang, it's a very good, tsaka parang amazing na endeavor ng mga mommies. Talagang lahat ng pamilya, ang gusto nila is maibigay yung best para sa baby nila. And breastfeeding po is one of the best things that they can do para sa anak nila. So talagang supportahan natin. Pag may nakikita tayong mommy na nagbe-breastfeed, talagang ipakita natin na we're really supporting them and alam natin na they're doing the best para sa anak nila. Nag-enjoy ako dito sa usapan na to. Actually, gusto ko nga tanungin kay Doc Kay kung ano ba yung triumphs and trends. Pero para naman nating preempt, parang inisplok na natin yung mga kumbaga mahalagang impormasyon na ibabahagi nila sa 12th Breastfeeding Congress. So, hindi na ko na muna po yun itatanong. Magpapabitin tayo. Umattend po kayo ng 12th Breastfeeding Congress para malaman nyo po yung triumphs and trends sa breastfeeding. Ano na nga yung date natin, no? August 12 to 13. 2 days po. 12 to 13. Ayan, thank you, Doc Kay. At maraming salamat po sa pagpunta niyo po sa studio. Natutuwa po kami na bumisita kayo. Kinukwento ko nga po kay Doc Kay kanina na simula nung nagka-pandemic, ang ano po namin is Zoom. Pero si Doc Kay, sabi niya, gusto niyang pumunta. So, sabi ko, welcome! Okay. So, ayan, wala na po tayong oras. So, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito po sa palatuntunang Usap-Usapan. Maraming salamat kay Doc Kay na pumunta pa sa ating studio at syempre sa lagi kong kinukulit si Sir Mark. Ayan. Thank you so much, Sir Mark. At syempre, bago tayo tuluyan magpaalam, ay magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating technical side. At syempre, ay ating photographer na rin, si Sir Milo Jonella. At syempre, kay Daniel Cruz, ang ating Wirecast operator. At sa mga co-producers ko po, sina Erwin Peñano at Jerome Toledo. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na episode po ng Usap-Usapan na sana po ay muli niyo po kaming samahan. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw.
Ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service.